armrest po mga ka-works na dalawang piraso, left and right po yan. Tabi po muna natin mga ka-works. Sunod po mga ka-works is seat plate po yan na naka-bubble wrap pa. Alisin muna natin yung bubble wrap po. Starbase po na 220, C3 po yun. At saka Chris po mga ka-works na nakasilipin ba. Caster, accessories, gasly po. At saka Starbase po mga ka-works. Ka-works is ang first step po, ilagay po natin yung caster sa ating pong base. Bali po ang base po nito mga ka-works ay nylon po. Nylon base po siya mga ka-works. Yan. Lagay po natin yung ating mga caster po lahat, 5 caster. Katapos po is yung gasly po. Yan po yung gasly. Yan. Tapos tabi pa natin mga ka-works. Sunod po natin gawin mga ka-works is yung mga screw po, no? I-arrange na po natin yung mga screw is himayin na po natin yung mga screw niya po mga ka-works, no? Ang katandaan nyo lang po dito sa mga officers po mga ka-works is yung screw po talaga, no? Kung para saan po talaga siya, side plate ba siya, sa arm ba, sa back race ba, sa seat race ba, no? Mahalaga po yun mga ka-works na alam nyo po kung saan yung bolt dapat siya ilagay kasi kapag nagkamali kayo is problema po talaga kayo dyan mga ka-works or makadisgrasya pa po kayo. So may manual naman siya, sundan nyo lang po yung manual mga ka-works, no? At marunong bumasa sa manual, so wala kayong problema dyan. So sa pistons na ito is dalawang screw lang po siya meron. Yung unang maliit is yun po yung sa head plate at ang kasunod naman po yung sa mga armrest po niya. So yan, inalis ko muna yung mga screw kasi tapos na po yan. So yan po yung una natin gawin. Yan po yung backrest mga works, no? Ang backrest po natin ay black at kulay mist po works. Sunod namang hawak ko, yan po yung armrest. So diyan nakakunik ang armrest sa backrest po. So sa pag-unik po ng armrest is tingnan mo lang yun sa backrest po. Ganyan. So ganyan po, no? Hanapan mo siya ng tamang posisyon talaga para di ka mahirapan. So pagka napasok mo na, sunod mong gawin is i-screw mo na siya or i-bolt mo na siya mga ka-works, no? May bolt yan. Huwag mo lang muna higpitan mga ka-works yung bolt kasi nga meron pa tayong right na arm. At saka meron pa din po tayong C3. So yun tamang-tama, bagya lang po talaga. Yung advice ko is huwag mo lang pong higpitan lahat yung mga screw kasi nga mahirapan ka kasi medyo yung iba kasi kapag mahigpit na medyo kinulang, kinapos. So ano mo naman, kailangan mo namang luwagan. So dito sa tagal ko na nag-assemble ng mga ganito is yung technique talaga is huwag mo na siyang higpitan. Saka mo na siya higpitan pagka na-connect mo na siya lahat mga works, no? Yun po. So natin gawin is yan. Na-connect na natin yung armrest na right side sa backrest. So ang screw nito is nasa gilid po ng backrest. Yan. Yan nakikita nyo, yan po yung bolt niya. So i-bolt po natin mga ka-works, no? Gamit po ang kanilang pre-allen. Yan. Meron naman tayong gun pero yun nga. At manamano lang muna kasi mamaya pa natin yung higpitan mga ka-works. So manamano lang muna. Ganyan po. Huwag nyo lang po muna higpitan mga ka-works para di po tayo magka-problema po pagdating ng dyan, pagkatagal-tagal na. So ganyan naman po mga ka-works, no? Ang gagawin ninyo. So yan, tapos na po yan. So sunod po natin gagawin is yung C3 po. So para kita po sa lisin ko lang po muna yung silupin po na nakabalot. Bago kasi itong mga item na itong mga ka-works, galing pa to warehouse, dinala dyan sa showroom at saka for pick up yan or delivery. So alisin muna natin para kita niyo po. So yan po yung likod niya. Yan. Board po yan na mga ang kapal po niyan is mga 3/4 po mga works. So 1/2. Ito po is 1/2 siya. So lagay na po natin yung ating C3 backrest po sa may arm sa C3 po.
Sunod po natin gawin diyan is i-screw po na lagay na po natin yung bolt, 'no, screw na po natin. Yan, may bolt diyan na free. So, yan po yung bolt niya mga ka-works. Dalawa po yan. Sa right side, dalawa. Sa left side po, dalawa rin. So, ang kailangan mo lang gawin dyan is ilagay mo siya sa T-nut po. No? So, yung bolt na yan is mayroon diyang T-nut para po sa bolt, no? So, dahan-dahan lang din po mga ka-works kasi nga tendency kapag medyo inano mo, halimbawa mahigpit, pagka medyo tawag dito, mahigpit, huwag po munang ipilit kasi nga po baka malusin yung thread ng T-nut, mahirapan po tayo doon mga ka-works, no? Huwag po ipilit pagka medyo mahigpit na siya. Huwag po ipilit or either malusin yung T-nut or mabali po yung bolt. So, yun po ang problema dyan. So, ganyan lamang po. Dahan-dahan lang po muna at saka bago natin higpitan po. Ayan. So, yan na po yung ating seat rest, backrest, at saka arm. Connected na po siya lahat. So, sunod po natin gagawin mga ka-works is higpitan na po natin. Kasi nga, connect na siya lahat. So, wala ka nang dapat pang-alalahanin kundi kailangan mo na lang higpitan yung mga bolt mga ka-works. So, higpitan natin lahat yung mga bolt gamit po yung gun natin. Or kung wala naman kayong gun, pwede naman po mano-mano mga ka-works, no? So, dito kasi mas madali kasi pag meron kayong gamit or meron kayong gun. So, kailangan, so may gun tayo dyan at gamitin natin yung gun. Yan. So, higpitan lang po natin mga ka-works. So, nahigpitan na yun lahat. Ang sunod po natin gagawin is yung head plate po. Yan po yung head plate mga ka-works, no? Bali po ang function po ng head plate is yan po yung tilting, no? Tilting at saka yung sa gaslit. So, dyan din po yung sa gaslit po. So, sa tilting naman mga ka-works, no, is meron dyan plus and minus. So, merong tighten at saka loosen po. Kung halimbawa, may upuan kayo na office chairs, kung pagka inupuan nyo, kumbaga nakaupo kayo at saka medyo tilt na siya masyadong tilt talaga or nakahiga na talaga yung upuan nyo, gano'n, is yan lang po yung i-adjust nyo po yan sa ilalim. Yan po yung head plate. Sa head plate po ninyo, ikutin nyo lang po siya pa plus po. Para po mahigpit siya o matighten siya para di na po masyadong tilt po yung yung chairs nyo po. No? Para di po siya masyadong tilt or di po siya masyadong higa is ikutin nyo lang po yung head plate na yan, yung parang bilog, ikutin nyo siya sa plus para pwede siya masyadong tilt. Kung gusto niyo naman po na parang tilt talaga siya, mag-tilt talaga yung chairs nyo, is kailangan nyo lang po luwagan yung head plate po. No? Para po mag-tilting talaga siya. So, yun po yung function ng head plate po mga ka-works, no? So, yun po yung function niya. Tilting po siya. At saka sa gaslit po. Doon din po yung... So, yun po mga ka-works, no? Kung medyo, tilting yung nyo, choice nyo, is pwede nyo pong i-adjust doon. So, yan, tapos na. So, ilagay na natin, pasok na natin sa gaslit doon sa head plate po. So, yung head plate, yung gaslit, pasok mo sa head plate. Yan. Kita nyo mga ka-works? So, try natin. Sample natin mga ka-works kung ano yung mga function niya. So, yan po yung gaslit. Ang function po ng gaslit is up and down po yan. Yan po naman sa head plate yan, tilting yan. Yan po yung tilting po na sinasabi ko. Na pwede nyo i-adjust doon sa head plate po. Pwede nyo i-loosen or i-tighten, luwagan o higpitan. So, yan po yung gaslit. Yan. Gaslit yan, gaslit, yung hydraulic po yan, in up and down, gaslit po yan ang tilting sa head plate po na function. So, kita nyo yung function niya. Ayan po. Executive chairs po yan na Miss Black po, tsaka nylon base, mga ka-works, no? Napakaganda po mga ka-works. Salamat po mga ka-works.